I'm Mama Celine again. Welcome back to my YouTube channel. Congratulations nga pala sa mga nakatanggap ng cash prize. At sa mga hindi, don't worry dahil meron na tayong monthly giveaway. Ito ay magaganap tuwing ika-end of the month. Siyempre, dapat ikaw ay nakasubscribe, naka-like, and then lagi kang nag-iiwan ng comment sa aking mga videos. At magkakaroon ka ng chance na manalo ng ating cash prize. So for today's video, ano pa nga ba? Siyempre, bagong pautangan online na naman po ang aking ibabahagi sa inyo. So ito ay nakita ko lang din at sinubukan ko para meron akong ma-share at mapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga dapat gawin at kung magkano ba ang kanilang interest at kung meron ba silang mahabang term ng payment at hindi 7 days lang katulad ng marami na pautangan online. So, huwag natin patagalin. Ito po ay ang tinatawag na ePerash Fast Cash Loan. Under po ito ng Score 1 Financing Corporation na mayroong 4.1 rates and 1K reviews. So, kailangan dito i-download sa Google Play Store at once na i-download na po natin at kinilik po natin ang open, ay meron po agad lalabas na ePerash Privacy Policy. So, kailangan po natin basahin yan para po at least alam po natin kung ano ba yung mga policy nila. At kapag okay sa atin, i-click lang po natin yung I agree with this policy and then i-click po natin ang okay. Ayan. At katulad nga ng mga pautangan online, kailangan po natin ilagay ang ating cellphone number. And then kapag nailagay na po natin, i-click po natin ang get verification code. At once na i-attach po natin ang code, ay i-click lang po natin ang login. So next ay merong lalabas na call record. So i-click lang po natin ang confirm and then permission statement. So ito po yung kailangan nilang ma-access sa ating cellphone katulad po ng contact list, call records, SMS, camera, installed application, and the last is collect and monitor specific information about your phone. So dito kailangan po natin i-click ang confirm para po mas malaki yung chance na tayo ma-aprobahan sa kanila. And syempre ito po ay secure din ng kanilang loan application. So ito po ay once na hindi naman po natin ito kinonfirm or kinancel nga po natin, ay asahan po natin na hindi na po tayo makakapag-proceed o hindi tayo ma-aprobahan sa pautangan na ito. So, kapag naklik na natin ang confirm, i-click lang po natin ang while using the app. While using the app, i-allow lang po natin yan. At dito ay meron agad silang reminder. So, ang reminder nila ay anti-scam notice. Pay your loan using the repay code shown in your account using the app only. Do not use any code, link, QR codes, or barcodes given by someone to avoid scam. So, kung magbabayad daw tayo sa kanila, ay siguraduhin natin na doon tayo magbabayad sa mismo application po nila para daw iwas scam. So, dito wala pa tayong hinihiram na pera pero at least meron agad silang reminder. So, i-click lang po natin ang okay. And then, nandito tayo sa main information and then other information. So, i-click natin ang go to certification. At dito na nga ay kailangan natin mag-fill up. So, ito naman ay basic information lang about lang sa ating mga personal information. Katulad ng first name, middle name, last name, email, gender, birthday, religion, marital status, education level. At dito ay kailangan din natin ilagay kung saan natin pwedeng makuha yung ating pera na hinihiram. So, merong e-wallet and then bank card. Pero dito is e-wallet po yung ating gagamitin dahil ito talaga yung ginagamit sa mga ganitong pautangan online para mas madaling ma-receive or matanggap ng borrower yung kanilang pera na hinihiram. Full name and then yung ating wallet name. Meron ditong GCash, Coins, GrabPay, and then PayMaya. So, i-click natin ang GCash and then phone number and use current mobile number as e-wallet. I-click lang po natin yan and then i-click po natin ang submit. So, dito makikita natin ng ePerash, the maximum amount of the loan is up to 50,000 pesos. So, meron dito na nakalagay na daily interest, 0.1% per day. So, tingnan natin kung totoo ba yan. At dito ay hindi pa tayo pwedeng manghiram ng 50,000 pesos dahil nga tayo ay new borrower pa lang. So, i-click lang muna natin itong apply and then go to certification. At ang mga valid ID naman na pwedeng gamitin sa kanila ay UMID, SS, GSIS, PhilHealth, driver license, passport, at marami pang iba. So may mga choices naman dyan. Kapag nakapaglagay na tayo or napicturean na natin yung ating valid ID na gagamitin at nakapag-face recognition na rin tayo, ay kailangan naman natin ilagay kung ano ba yung ating trabaho at magkano ba yung ating monthly income and then kung anong date ba tayo sumasahod. At kapag nasagot na natin lahat yan, next naman ay reference contact. So dito ay
ay 2 lang po ang hinihingi ng ePerash. Yung ibang mga pautangan online ay merong 3, 4, 5, pero sa kanila po is 2 lang po ang kanilang hinihingi. So kapag nakapaglagay na tayo, nasagutan natin lahat yan, ay makikita na natin kung magkano ba ang offer sa atin na loan ng ePerash. So dito natin makikita kung magkano ba yung offer nila sa atin. So loan amount is 3,500, loan period 7 days, debit card number, so GCash nga po yung ating ginamit, actual amount received 2,225, repayment amount 3,745 pesos, and then cost 1,520, interest 245, and then yung kanilang service charge na 1,275. So sa ePerash ay napakalaki ng kanilang interest, and then yung kanilang loan period ay 7 days lang din, katulad ng ibang pautangan online na naipaliwanag ko na sa inyo. Kung okay sa inyo itong ganitong interest na napakalaki, and then yung loan period nila na 7 days, ay i-click lang po natin ang confirm and agree to the loan contract. Ito naman ay kung talagang wala na kayong mahiraman, no choice na kayo, at kayo naman siyang ibalik within 7 days, ay kayo naman po ang bahala dahil nga loan at your own risk. So, i-click na po natin ang confirm submission, and dito is makikita natin yung kanilang disclosure statement. Andito nakapaloob kung magkano yung ating pera na hiniram, magkano yung kailangan bayaran, and nakalagay din dito yung kanilang RA 3765 Truth in Lending Act. So, yung name of borrower, address, and iba pa. So, basta nandito lahat ng inyong details about dun sa inyong loan. So, ayan. So, sa ePerash ay sobrang dali lang mag-apply, di ba? Pero sa mga hindi po kaya yung ganitong mga pautangan online, yung ePerash, ay meron po akong nilagay sa comment section na link. I-click nyo lang po yon para po kayo ay makapag-apply or makakita ng mas maganda na pautangan online. So, ang ePerash naman po ay tinry lang po natin, tinignan natin kung maganda rin ba siya. At para sa akin nga is not recommended. Pero syempre nasa inyo pa rin naman po yun. Ayan. So hanggang dito na lang po ang aking video. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated ka sa aking mga latest vlog. Thank you for watching.